Bigla nga daw po nagbitiw si Senador Mig Zubiri bilang Senate President kahapon. May halong kontrobersya ang dahilan ng kanyang resignation. Anya, may ilang instructions daw mula sa mga makapangyarihan ang hindi daw niya nasunod. Hindi ito idinitali po ni Zubiri pero anya posibleng may kinalaman daw ito sa isinusulong na charter change ng pamahalaang Marcos at ang pagdinig tungkol sa PDLX. Sa kabila niyan, abay lumaban daw si Zubiri para po protektahan ang Senado. Kasunod po ng kanyang resignation, sabay-sabay rin po nagbitiw sa kanilang mga komite sina Senador Nancy Binay, Sani Angara, JB Ejercito, Joel Villanueva at Loren Legarda. Matapos niyan, binuksan na po ang nominasyon sa susunod na Senate President. Bukod tanging si Senador Chis Escudero lamang ang nominado kaya hindi na po nagbotohan. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring CIS para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. Yan po ang tinig nila Senador Juan Miguel Zubiri at bagong Senate Leader Chis Escudero. Umaasa naman ang liderato ng Kamara na uusad ng usapin sa charter change gayong si Senator Chis Escudero na ang bagong Senate President. Sinabi yan ni Zamboanga City Congressman Manny Dalipe kahit pakilalang tutol si Escudero sa Chacha. Nauna na ring nagbigay pugay si House Speaker Martin Romualdez para sa bagong Senate President. Iginit naman ni Escudero na pag-uusapan pa ng majority bloc ang Chacha. Abangan po ang ating diskusyon at interview tungkol pa rin po sa isyong ito kung tayo po'y papalarin. Samantala po naman, wala na umanong natirang mga giant clams o taklobo sa Scarborough Shoal matapos pong hakutin lahat ng mga mangisdang Chinese. Sa unang tingin, akalain mong tumpok lamang ng mga bato ang nasa lumang mga larawang ito ng nakunan ng Philippine Coast Guard sa ilalim po ng Scarborough Shoal o Panatag Shoal noong 2018 at 2019. Iniwan po tinambak na lamang daw ito sa dagat ng mga mangisdang Chinese matapos hanguin. Ayon sa inilabas pong special report ng Philippine Coast Guard at National Security Council, 2016 pa na monitor sa Panatag Shoal ang mga mangisdang Chinese na nangunguha ng taklobo. Makalipas ang 5 taon, nalimas na daw nila ang lahat ng giant clam sa Panatag Shoal. At ayon sa PCG, naipaalam na rin ito noong pa kay dating Pangulong Duterte at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Pero nang tanungin kung ano ang naging tugon ng dating administrasyon, hindi raw alam ng PCG. Samantala, gustong imbitahan ng ilang kongresista si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kaugnay ng Gentleman's Agreement. Kahapon no-show ang ni isang opisyal ng Administrasyong Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Kabilang sa mga pinadalhan ng imbitasyon, sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Tanging si Medialdea ang nakapagpadala ng kinatawan. May sulat din siya para ipaliwanag na may nauna na siyang commitment. Nagbaba na ng show cause order ang komite para pagpaliwanagin sina Esperon at Lorenzana kung bakit hindi sila sumipot sa pagdinig. Dahil naman dito, gusto na ring imbitahan ng ilang kongresista sa pagdinig ang mismong dating Pangulong Duterte, pati na ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Samantala po naman ipiniliwanag ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kung bakit palaging hindi ko alam, Your Honor, ang kanyang sinagot sa mga pagdinig kamakailan po lamang ng Senado. Sa panayam po ng News 5, iginiit ni Goo na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo sa kanilang lugar na sinalakay ng mga otoridad noong pong Marso. Itinanggi rin ni Goo na siya espiya ng anumang bansa. Kasunod nga po ng mga tanong sa kanyang pagkakakilanlan. Paliwanag po ni Goo, siya daw po ay hindi makasagot sa nagdaang hearing sa takot na magsinungaling o may masabing mali.
Kanya ring ibinunyag na siya daw po isang love child o anak sa labas ng kanyang ama sa isang kasambahay. Bata pa lamang daw, iniwan daw siya ng kanyang tunay na ina at siya daw ho ay pinalaki na nakatago sa hog farm ng kanilang pamilya. Dahil nga po sa naturang kontrobersyang ipinupukol laban kay Mayor Goo, iniutos po ni DILG Secretary Benhur Abalos sa National Police Commission o NAPOLCOM na pag-aralan kung panahon ng tanggalan ng kapangyarihan ng mayor na pangasiwaan ang mga pulis sa kanyang bayan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.